Narito pong News TV Quick Response Team ngayon sa Santa Maria National High School dito po sa Santa Maria, Laguna, kung saan nakita po ng inyong lingkod na yung ilang mga tinuturing na condemned building po dito ay ginagamit pa rin po na classroom ng mga estudyante. At sa kabila nga po ng Brigada Eskwela na isinagawa dito, kahit pa napaganda at napinturahan yung ibang mga pader at ibang mga gusali, ang problema, yung pong mga kisame mismo ng mga eskwelahan ay pabagsak na at bulok na. Ayon po sa pamunuan ng Santa Maria National High School, nasa 40 years na po yung gusaling nakita namin kanina at ito nga po ay dapat mapalitan na kung tutuusin. Kaya yung ibang mga estudyante, sa dami po sa laki ng populasyon po ng mga estudyante dito, ay nagtsatsaga na lamang dito po sa mga covered court o sa covered court nila para magklase. Ang problema lamang ay bukod sa mainit ay nagkakarinigan po sila ng mga klase kaya't nadidistract po yung mga ibang estudyante. Ang problema pa rin po kapag umulan naman ay siguradong basa ang mga batang ito. Kanina po nakapanayan po natin yung isa sa mga guro dito na si Miss Landicho at isa pong estudyante at narito po ang kanilang payag. Natatakot po kasi kagaya nun yung side po na yun ay panay-anay na. Tapos ito pong kisame ay luman-luma na po talaga. Ay baka ho bumagsak sa mga bata. Kaya nga po noong dati ito yung aming hinihiling na ma-demolish na ito. Hindi ba kayo natatakot dito sa mga classroom nyo parang gibana? Hindi po. Bakit? Para naman po matibay eh. Sa punto ito, makakasama po natin si Ginoong Cesar Agua, Chairman po ng Infrastructure Committee dito po sa Santa Maria National High School. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman. Opo, at itong mga building ho yung nakita natin kanina, no? Ilan ho ba sila lahat dito sa eskwelahan po ninyo? Ang estudyante namin. Yung pong building na condemned na po, nasira na po. Bale, ang aming kina-request sa municipal at superintendent, yung dalawa, nag-iba na yun. Apo. Pero natitira pa namin, dalawa pa yan. Ang aming i-request po sa condemnation. Pero pag nakita nyo, mukhang maganda po yung mga classroom dahil pinturado, no po. Pero ang problema yung mga kisame. Kasi ang kisame nga ho ay hindi natin kita. Pero actually, nung yun ay nung nire-repair, kita namin na may problema. Pero ang nalagyan lang kasi ng mga semento ng hollow blocks yung dingding, pero dati kahoy yun. Opo. So yung loob niya, hindi pa rin napaltan. Yung mga parlins niya, mga trusses, hindi napaltan yun. Mula pa nung itinayo yun? Mula po nung itinayo yung building na yun. At nung kanyo, nabanggit nyo, nung nakarang undoy, hanggang baywang ho ba ang inabot ng mga classroom na ito? Hanggang baywang tubig na. Opo. So gaano sa inyo pong assessment, gaano po ka-delikado po ito para po sa mga bata, lalo kung may biglang malakas hangin o bagyo po dito sa lugar niyo? So yung danger nito, maaaring mag-collapse, yung mag-cave in yung kanyang kisame. Oras-oras, hindi kami makasigurado. Kita namin kasi may unos at saka may ano yung kanyang mga parlins at saka yung mga hanger ng kisame niya. Kumbaga parang naghihintay na lang po talaga ng... Unpredictable pero mas maganda yung protection na natin ng estudyante kaysa dumating yung pagkakataon na hindi natin magkaroon ng pangyayari na wala tayong magagawa. Opo. Ito pong nakikita natin, itong parang mga durug-durug na semento. Ito po muna, pakita ho natin, ito yung mga bulok na parte ng mga kisame at eskwelahan. Itong live shot, itong live video po ito po yung dinemolish naman na gusali at pagtatayan po ng bagong building. Ano po? Ito yung Resting Luna building at saka yung Maceda building. In fact, aming inihingi na request sa municipal office ni Mayor tapos sa superintendent kaya nagkuhan yung aming na-demolish ng building. At inintay lang yung maalis yung mga debris ng mga pinagtibagan tapos para pumasok yung kontratista, yung Mega Wide. Ito yung papatayo ni Presidente Noynoy. Yung kanyang Pinoy building. 6 classroom, 2-story building. Pero bukod dito sa itatayong ito, yung pinag-uusapan po natin, yung bulok at pwede nga pong bumagsak sa mga estudyante, yung pa po isang problema ninyo dito. Yun ang problema namin. Ilang classroom po yung lahat-lahat? Bale, 1, 2, 3, 4, 5 classrooms. Malaki din po. At sasama namin pati itong nasa ulit, 7 classrooms yun. At ang isang problema hindi pa talaga kumbaga parang full blast yung K-12 pag nagdagsaan pa iba estudyante. Ayun ang problema namin kasi pagdating ng grade 11 and grade 12, kulang na kami sa classroom. In fact nga, ngayon na aming kulang sa classroom ay mga 10 classroom. Miski kung nasa cover court na nagkaklase kanina, madala namin sa
classroom, mayari yung Pinoy building, kulang pa kami ng mga 10 classroom. Opo, siguro magandang manawagan po kayo sa mga kinaukulan para po dito sa problema po ng Santa Maria National High School. So, unang-una sa lahat, magpapasalamat kami sa GMA7 dahil nagkaroon kami ng opportunity na mapuntahan nyo kami dito. Amin ng panawagan, kung merong magandang loob, kung sino man na makatulong sa amin para ma-relieve naman yung kuha ng aming mga estudyante, kami huy lubos na nagpapasalamat. Sana ay kung inyong mamarapatin ay makita rin yung aming kalagayan para yung aming pangangailangan sa building ho ay matugunan. Apo. Maraming po salamat, sir. Sige, Ginoong Cesar Salamat din ako. Aguha, ang chairman po ng Infrastructure Committee dito sa Santa Maria National High School. Samantala, sa punto ito, makakausap naman po natin si Mayor Antonio Carolino, ang alkalde po ng bayan ng Santa Maria. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po. Apo, at paano po bang sistema dito sa pagre-request ng pondo para sa mga eskwelahan, sa mga classroom? Local government po ba o DepEd po yung kailangan pag-requesta ng mga guro? Ang pondo kasi siyempre malaking malaking pondo yung budget para sa mga school buildings. National government ang aming hinihingan yan. At simula nga nung umupo ako, ang ating national government at mga private organizations o groups ay sinubukan ko na nahingan ng mga tulong. Katunayan, yung ilang barangay namin dito, nahingan din namin ng school buildings, katulad sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, katulad dun sa, itinayo namin yon sa Barangay Bagong Pook, 3 classroom building. Tapos nakahingi rin kami sa foundation ni Mayor Benhar Abalos, tinayo naman namin sa Barangay Kambuha, 3 classroom na school building din yon. Meron din, siyempre lumapit din ako sa katulad ng mga senador at nabigyan naman yung Barangay Coralan sa pamamagitan ni Senator Chis Escudero ng 2 classroom school building. 3 classroom school Pero building mismo din. sa DepEd po, nag-request ho ba kayo? Sa DepEd, nakikipag-coordinate kami siyempre dito sa mga nanunungkol, sa mga principal at saka sa ating supervisor. At ini-endorse namin yung mga request. Ang request ay karaniwan sila nakakaalam kung ano yung kulang talaga ng school building. At ini-endorse namin, noted ng punong bayan o ng mayor, ang mga request nila sa DepEd. Opo, at sa estimate po, sa tingin po ninyo dito, mga ilang classroom ho ba yung sapat para doon sa may 1,000 populasyon nitong Dito eskwelahan? sa Santa Maria National High School, katulad nga nasabi ng ating principal, halos pagkatapos itong construction, itong bagong building, itong Pinoy building na may 6 classrooms yata, 2-story building na may 6 classrooms, kulang pa ng 10 classrooms. Apo. At kasama na doon yung mga medyo dilapidated na dyan, na mga classrooms na medyo parang babagsak na yung kanilang mga kisame. Kasama na doon sa pangangailangan ng 10 classrooms. Opo. Meron ho kayong nais panawagan siguro sa mga binigyan nyo ng request para mapabilis? Doon po sa ating mga, siyempre una sa national government, sa DepEd, kung pwede pong tulungan din at dagdagan pa yung mga school buildings dito sa amin. Hindi lang dito sa Santa Maria National High School, pati siyempre doon sa elementary. Marami rin pang kulang pa ng school buildings sa iba-ibang barangay. At ganoon na rin sa mga private organizations o yung mga grupo na handang tumulong para mag-donate o magbigay ng mga school buildings na kailangan ng mga estudyante natin. Maraming magagaling na estudyante, pero siyempre yung facilities, yung pinag-aaralan na importante maging conducive o maayos para sa kanila, para lalong mapabuti ang kanilang pag-aaral. Maraming salamat po, Mayor. Si Mayor Antonio Carolino, ang mayor po ng Santa Maria Laguna, at gaya po ng nabanggit niya ay talaga pong marami naman talagang estudyante na magagaling. Ang problema lamang ay yung mga pasilidad ay kulang na kulang at hirap na hirap po yung mga estudyante. Sa eskwelahan pong ito ay napakainit, para pong nasa pugon sila. Naranasan po natin niya kanina, parang nasa pugon yung mga estudyante dito sa loob ng kanilang mga classroom. At nakikita nyo naman ang kondisyon ng mga lumang classroom dito. Hindi lang ho, yan, kung tutusin, bago lang ho yung classroom na yan at may tipak na. Lalo na ho yung 40-year-old na mga classrooms dito na pabagsak na po yung bubungan at yung mga kisame sa mga bata dito.